ako ang Luminous Angkor. At ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang konsepto at katuturan ng pagkamamamayan o citizenship. Ang konsepto ng citizenship o pagkamamayan o ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay maaaring ugat sa kasaysayan ng daigdig. Tinatayang panahon ng kabias ng Griego nang umusbong ang konsepto ng citizen. Ang kabias ng Griego ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis. Ito ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may isang pagkakakilanlan at isang mitiin. Ang polis ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. Ang pagiging citizen ng Greece ay isang pribileyo na kung saan may kalakip ng mga karapatan at tungkulin. Ayon sa orador ng Athens na si Pericles, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga citizen, kundi maging ang kalagayan ng estado. Ang isang citizen ay inasahan ng kilahok sa mga gawain sa pulis tulad ng paglahok sa mga pampublikong asembleya at paglilitis. Ang isang citizen ay maaaring politiko, administrador, husgado at sundalo. Sa maraming panahon ay nagdaan din sa maraming pagbabago sa konsepto ng citizenship at pagiging citizen. Sa kasalukuyan ay tinitignan natin ang citizenship bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang nasyon-estado. Ayon kay Murray Clark Havens, ang citizenship ay isang ugnayan ng isang individual at ng estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado kung saan bilang isang citizen, siya ay ginawaran ng mga karapatan at tungkulin. Sa Pilipinas, inisa-isa ng estado sa saligang batas ang karapatan at tungkulin ng mga mamamayan nito. Dito rin makikita kung sino ang may tuturing na citizen at ang kanilang karapatan at tungkulin bilang isang citizen. Bilang halimbawa ay tunghayan ng kasunod na teksto na tatalakayin ni Ms. Precious Faith Kaali. Ito ay ang Article 4 ng Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas na nagpapahayag ng pagkamamamayan. Inisa-isa rito kung sino ang maituturing ng mamamayan ng Pilipinas. Artikulo 4 Pagkamamamayan. Section 1. Ang sumusunod ay pagkamamamayan ng Pilipinas. Una, yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas ito. Pangalawa, yaong mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Pangatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 ng mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit sa karapatang bulang atin. Pang-apat, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Ang katutubong inanak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala ng kinakailangang gampanan at mga hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga napasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Section 1. Talataan tatlo nito ay dapat ituring na katutubong inaanak ng mamamayan. Section 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Section 4. Mananatiling ang kanilang pagkamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan matami kung sa kanilang kagagawan at pagkukulang ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakil ito. Section 5. Ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanan ng pambansa at dapat napatan ang kaukulang batas. Sa kabila nito ay maaaring mawala ang pagkamamamayan ng isang individual. Unang dahilan nito ay kung siya ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Pangalawa, tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. Pangatlo, nawala ng bisa ng naturalisasyon. Mayroong dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan, ang ius sanguinis at ius soli. Ngunit saan nga pa nanggaling ang mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay salitang Latin. Ang ius sanguinis ay nangangahulugang karapatan ng dugo. Ang ius soli naman ay nangangahulugang karapatan ng lupa. Ngunit ano nga ba ang mga prinsipyong ito? Ang ius sanguinis ay ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod ng Pilipinas. Ang ius soli naman ay ang pagkamamayan ay nakabatay sa kung saan siya ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Amerika. Ang lumawak na pananaw ng pagkamamamayan ay isang mas komprehensibong pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan. Layunin nito na palakasin ang pagkakakilanlan at pagmamahal ng mga mamamayan sa kanilang bayan.
Ang lumawak na pananaw ng pagkamamamayan ay tumutukoy sa isang mas malawak at mas malalim na pag-unawa ng konsepto ng pagkamamamayan. Ito ay naglalayong linangin ang kamalayan at pagmamahal sa bayan ng mga mamayan at paigtingin ang pakikilahok sa mga gawain pampubliko at panlipunan. Ang pagkamamamayan ay tumutukoy sa isang individual na nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. Batay sa lumawak na pananaw ng pagkakamamayan, maaari nating matukoy ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan. Ayon kay Yeban 2004, ang isang responsabling mamamayan inaasahang makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pangtao, may pagbubunyagi sa mga bayani, gagap ang mga kapatan at tungkulin bilang mamamayan, may disiplina sa sarili, at may kritikal na malikhaing pag-iisip. Naglahad ang abogado si Alex Lacson ng 12 gawaing maaari makatulong sa ating bansa. Ito ang 12 na gawaing maaaring matulong ang ating bansa o 12 little things every Filipino can do to help our country. Unang-una dyan, ang sumunod sa batas trapiko o sumunod sa batas. Ito ay simpleng alintutunin para mabigyan ng kaligtasan at kaayusan ang bawat motorista. Ikalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. Ikatlo, huwag bumili ng mga smuggle, bilhin ng mga lokal na produkto, bilhin ang gawang Pilipino. Ikaapat, positibo ng papahayag ng tungkol sa atin, gayon din sa sariling bansa. Ito ay dapat mabibigyan ng positibong impormasyon, lalong-lalo na sa ating bansa. Ikalima, igala ang mapapatupad ng batas trapiko, pulis, at iba pang lingkod bayan. Ika-6, itapon ng wasto ang basura. Ika-7, suportahan natin ang ating simbahan. Kailangan rin bigyang pansin o bigyang suportahan ang ating simbahan. Ika-8, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng ating eleksyon. Ika-9, maglingkod ng maayos sa pinapasukan. Ika-10, magbayad ng buwis o tax. Ito ay alintutunin ng ating bilang isang mamamayan na magbayad ng ating buwis. Ika-11, tulungan ng isang scholar o mga batang mahihirap. At panghuli, 12, maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. Tayong mga Pilipino, kung ihahambing sa ibang nasyonalidad, ay napakahusay sa pangangalaga ng ating karapatan sa paggawa ng civil disobedience. Ngunit, tayo ay below average pagdating sa pangangalaga ng mga minorities, karapatan para sa pantay na pagtrato, karapatan para marinig, at ang karapatang magkilahok sa demokratikong proseso. Ngayon, aking iuulat batay pa rin sa 2004 Survey on Citizenship of the International Social Survey Program o www.issp.org na ang mga Pilipino, kung ihahambing sa iba, ay may mataas na pananaw sa kung ano ang dapat gawin ng isang mabuting mamamayan. Gumawa ang 2004 ISSP Citizenship Survey ng isang listahan ng 10 tungkulin ng mga mamamayan at tinanong ang mga respondent na markahan ang bawat isa gamit scale na mula sa 1 hanggang 7, kung saan ang 1 ay hindi mahalaga at ang 7 ay napakahalaga. Narito ang mga bahagdan ng mga sumagot ng 6 o 7 na mga Filipinos, ang ibang nasyonalidad at ang global average, ayon sa pagkakasunod ng mga tungkulin ng mamamayan na minarkahan. Una, laging boboto sa halalan. Filipinos 88, American 78, Mexican 75, Korean 71, at Global 68. Taiwanese and Spaniard 68, Japanese 67. Sa pagbibigay ng kahalagahan sa pagboboto, nanguna ang Pilipinas, sinundan ng Denmark na 87 at Canada na 84. Ang pinakamababa ay ang Czech Republic na 37. Pangalawa, hindi iiwas sa pagbabayad ng buwis. Japanese 85, Americans 84, Taiwanese 80, Filipinos 79, Korean 78, Mexicans at Spaniards 75, habang ang global naman ay 73.
Ang tungkulin sa pagbabayad ng buwis ay ang tanging issue kung saan naungusan ang mga Pilipino ng ibang bansa. Ang Japan ay number 1 at ang United States at United Kingdom ay ang pangalawa. Ang Pilipinas ay pang-siyam kasama ang Chile at Slovakia. Ang Flanders ay ang panghuli na 52. Tatlo, laging sundin ang mga batas at regulasyon. Filipinos 86, Americans 85, Mexicans 84, Taiwanese 83, Japanese 81, Global 78, Korean 77 at Spaniards 76. Ang pinakamataas, lahat ay 88, ang Venezuela, Bulgaria, Canada at Holland. Ang Pilipinas ay ang pang-8 kasama ang Chile at Ireland. Ang huli ay ang Switzerland na 51. Pang-4, laging pagbabantay sa mga gawain ng pamahalaan. Filipinos 79, Americans 75, Mexican 69, Japanese 59, Taiwanese 59, Global 55, Koreans 53 at Spaniards 50. Ang Canada na 81 ay ang nanguna na sinundan ng Pilipinas at United States. Ang panghuli ay ang Czech Republic na 23. Ang mga epektibo sa panlipunan at politikal ng mga samahan. Filipinos 59, Mexicans 49, Spaniards and Americans 30, Koreans 27, Global 26, Taiwanese 22 at Japanese 15. Ang Pilipinas ang nanguna rito. Ito lamang ang bansa kung saan ang mayorya ng mga respondent ay nagsabi na ito ay mahalaga. Ang Mexico at South Africa ay parehong nasa ikalawang pwesto. Finland ang pinakahuli na 6. At dito naman ay makikita natin ang mga mamamayan sa bawat bansa ang nagsabi na ang pumili ng produkto para sa political, legal o pangkalikasang kadahilanan kahit na ito ay may dagdag na gastos. Ang Portugal ay may bilang na 56 ang nanguna. Sinundan ng Spain at Australia na may bilang na 49. Dalawang bansa lamang ang mayroon ng mga taong nagsabi ang isang mabuting mamamayan. Ang Pilipinas ay pang-4 kasama ang Austria. Ang pinakahuli ay ang Bulgaria na may bilang na 8. At sa susunod naman, makikita natin ang mga nagsasabi na tulungan ang mga mamamayan ng bansang Afrika na may hindi magandang kalagayan. Ang mga bansang nanguna ay ang Venezuela, Chile, Uruguay at ang Mexico. Ang Pilipinas ay pang-6 kasunod ng Israel. Ang mga nasa huli ay Czech Republic at ang Hungary pagkatapos ng Japan. Dito naman ay mga nagsasabing tulungan ang mga mamamayan ng mga bansang sa mundo na may hindi magandang kalagayan. Una ang Venezuela, na sinundan ng Mexico. Ang Spain ay ang pang-4. Ang Pilipinas na mas mababa ng 30 puntos sa bansang nanguna ay ang pang-9. Dahil sa 10 bansa lamang ang mayorya ng mga respondent ang nagsasabi ang pagtulong sa iba ay bahagi ng pagiging mabuting mamamayan. Ito ay isa sa mga isyu kung saan ang United States ay below average. Ito naman ay makita nyo ang mga bansang may handang maglingkod sa militar sa oras ng pangangailangan. Ang Israel ang nanguna, kung saan ang panlahatang serbisyong militar ay bahagi ng kanilang seguridad. Malayo ang puntos ng Russia sa Israel, Poland at ang Pilipinas. Nakasama ang Venezuela sa pang-4 na pwesto. Ang mga bansang nasa huli ay ang Flanders at bukod sa mga Pilipino, ang mga Mexicans lamang ang lagi mas mataas sa global average dahil sa pagiging number 1 ng 2 beses at number 2 ng 1 beses. At hindi rin sila lumalagpas ng top 9. Tayo mga Pilipino ay may average rank na 5.3 sa pagbibigay halaga sa tungkulin ng pagkamamamayan. Ang mga Mexicans na naungusan ng mga Pilipino sa 3 mula sa 10 tungkulin ng mga mamamayan ay mayroong average rank na 8.6. At yun lamang ang mga nagbabagong balita ngayong araw na ito. Muli, ako si Chelsea G. Apog, ang inyong news anchor. Tandaan, ang News 7.5 ay tagapaghatid ng nababagong balita, walang kinikilingan, tanging katotohanan lamang. Muli, ito ang News 7.5. Maraming salamat!